Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Evangelist Eli Oy ng Churches of Christ, the Apostolic Doctrine. Ang paksa pong ilalahad ko sa inyo, ang topic po, false prophet, mga bulaang propeta. Bago ang lahat, tayo muna'y manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos na nasa langit, muli mong igawad ang iyong banal na basbas at pagpalain mo, Panginoon, ang iyong maliit na lingkod upang ang bawat salitang pahayag ko, Lord, ay titimo po sa puso naming lahat sapagkat ang salita mo ay tunay na espiritu at buhay sa puso ng bawat tapat na naglilingkod sa iyo. Muli, Panginoon, tanglawan mo kami ng banal na espiritu ang siyang magpapahayag ng buong katotohanan. Maraming salamat po, Lord. Ito po ang aking samo at dalangin na may buong pasasalamat sa maluwalhati at banal mo pong pangalan, Panginoon naming Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen. Buksan po natin ang ating mga aklat dito po sa 24:4. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Sa 5, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, "Ako ang Kristo," at ililigaw ang marami. Amen. Marami pong magsisilitaw. Sabi, maraming mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta na magsisilitaw po sa sanglibutan. Noong unang panahon, kila propetang Moises sa panahon ng patriarka, mabibilang niyo po ang mga false prophet. Ngunit sa panahon natin ngayon, napakarami. Kaya tama pa ang sabi ng Panginoon. At sabi niya pa rito, sa 24:11 ng Matthew, "At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami." Sino po itong mga false prophet na ito? Dito po, basahin po natin dito. Sabi niya rito sa 7:15, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob ay mga lobong maninila." Ito pala yung mga lobong maninila. Alam niyo po ibig sabihin yan? Ngunit ang totoo yan, yan po yung mababangis na asong gubat na sinasabi po sa MBB. Mababasa po nyo yan. Yan po. Sila po, alam nyo, sila yung mga asong gubat na sino ito? Yung laging tumututol, ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, lahat ng ginagawa ng Panginoon nung siya nangangaral, nagpapagaling siya at bumubuhay pa siya ng mga tao, pinadidilat niya pa yung mga bulag, lahat ng iyan ginagawa ng Panginoon, pati mga ketong nililinis niya. Pero ang ginagawa ng mga false prophet, pinararatangan pa siya na siya ay meron siyang demonyo. Alam niyo yung ginagawa nila sa kanya? Ang ginagawa nila, hinahamak nila ang ating Panginoon. Marami po yan. Kaya dito sa Marcos, basahin ko po sa inyo dito sa Marcos 12. Marcos 12:38. Ito, 39 hanggang 40. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na ibig magsilakad na may mahahabang damit at pagpugayan sa mga pamilihan, at ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga at ang mga pangulong luklukan sa mga pigingan." 40. Sila'y nananakmal ng mga bahay sa mga bahay ng mga babaeng bao at dinadahilan ang mga mahabang pananalangin. At ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Kita nyo na, tatanggap po raw sila. Itong mga eskriba, ito po yung mga guro ng kautusan. Mahuhusay po sila sa kautusan, pero lagi silang tutol. Lagi nilang inaano ang ating Panginoon. Pinupulaan nila. Ayaw nilang tanggapin, sinisiraan nila, naghahanap sila ng maraming mga kakampi. Yan po ang ginagawa nila. Ngunit, alam natin sila'y totoong mababangis
na asong gubat. Sabi nga rito sa MBB, kung mababasa nyo po. Kaya dito alam nyo yung mga doktrina nila sa panahon natin ngayon, yung mga false prophet, yung ano dito, sinasabi rito, doctrines of devils. Yan po yung mga doktrina ng mga demonyo. Babasahin po natin dito sa unang Timoteo 4:1 hanggang 2. Babasahin ko pa sa inyo. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Aral, kita nyo na, doctrines of the devils sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga budhi na waring bakal na nagbabaga. Sa 3, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Kita nyo na? Alam nyo, pag dumarating ang panahon ng Semana Santa, yung ibang relihiyon, hindi po sila kumakain ng karne, mga meat. Bawal na bawal sa kanila. Bawal ba yon? Hanggang sa nga iba, pinagbabawal nila. Yung mga iba naman, yung mga ibang kapaniwalaan, talagang hindi sila kumakain ng meat. Pero yan ay nilinis po ng Diyos yan. Dapat kainin. Dapat tayo sumunod sa utos ng Diyos. At ang pangalawa rito ay pinagbabawal pa nila ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa, bawal kung marami kang asawa. 3, 2, bawal po yon. Pero kung isa, talagang bigay ng Panginoon yan. May basbas pa ang Panginoon Diyos dyan. Binasbasan niya si Adam at si Eva at sila'y ikinasal sa paraiso ng Diyos. Alam nyo, libo-libong taon na po ang nakakaraan. Hindi po bawal ang pag-aasawa. Bawal kung 3, 4, 5 mag-asawa ka ng ganun. Talagang kasalanan po yan. Ngayon, ituloy natin dito. Sabi rito, dapat daw na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati. Alam niyo yung lamangkati, hindi po bawal yan. Sabi nila marumi. Marumi kung marumi. Totoo, kung linisin mo, magiging malinis yan. Pero dito sa 4, ituloy po natin. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Tuloy sa 5. Sapagkat pinakababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Binabanal yan at nililinis po yan ng Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Kaya kung iba, basta't kain na lang, hindi na nagpe-pray. Tayo, inaamin ko rin, minsan tayo nakakalimot, pero iniingatan tayo ng Panginoon. Pero madalas natin ginagawa, pag tayo kumakain, nagpre-pray tayo. Kaming mag-asawa, nagpre-pray kami sa Panginoon. Bago kami kumain, pag nakalatag na lahat yan, pinagpe-pray namin yung pagkain, yung ulam. Lord, salamat po sa food. Salamat po sa rice na binigay mo. Naway, Lord, iyong pagpalain at basbasan mo upang sa gayon maging malinis, Lord. Alam namin na nililinis mo po ang lahat ng biyayang ito. Ganun lang. Maraming salamat po sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Dapat ganun tayo, marunong tayo magpasalamat, marunong tayo tumanaw ng utang na loob. Yan po ang turo. Kaya sabi nga rito, alam niyo itong false prophet, sabi nga rito, ito sinabi na ni Apostol Pablo, nangangaral na siya noon. Basahin po natin dito sa Gawa. 20, dito 20, 29 hanggang 31 ng Gawa ng Acts. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. 31. Kaya nga kayo'y mga puyat, sabi ni Apostol Pablo, na alalahanin sa loob ng 3 taon ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. 3 years siya. Lagi niyang itinuturo.
na mag-ingat kayo, mga puyat kayo, sabi ni Apostol Pablo, para wag tayong madaya, hindi tayo malinlang. Kaya sabi niya, huwag kayong padaya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Tama po yan. Kasi pag hindi tayo nagbabasa, sunod lang tayo ng sunod, anong darating sa atin? Kung napasukan natin mali, di kawawa tayo, kahabag-habag tayo. Kaya dapat tayo nakikinig sa mga nagtuturo ng tapat sa Panginoon. Yang salita ng Diyos ay pawang buhay, pawang espiritu at pawang buhay. Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo, ituloy po natin. Kaya tignan ninyo rito sa 2 Peter po. Basahin po natin dito sa 2 Peter. 2 Peter 2:1 up to 3. Madalas ko pong banggitin ito para titimo po sa puso natin. Ngunit may magsisilitaw na naman sa bayan na ang mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itinatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkahamak. Kita niyo, magsisilitaw po sila sa mga kasamahan din ninyo. Lihim yan. Mayan po yung mga hidwang pananampalataya. Liko, baluktot ang kanilang kapaniwalaan. Sabing ganon. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahalay na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan at sa kasakiman, ito ang masakit dyan sa 3, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi magluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Kita nyo na? Ito, ang sabi rito, maraming susunod sa kanila. Kaya tama po yung sabi ng Panginoong Hesukristo, magsisilitaw ang maraming bulaang propeta at ililigaw ang marami. Marami pong may ililigaw. Kaya basahin natin, kaya ang utos ng Panginoon, ano ang sabi niya? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan, search the scripture, for in them ye think ye have eternal life. Para kayo'y mayroon kayong buhay na walang hanggan, magbasa tayo. Dahil tayo rin ang ililigtas din natin, maging matyaga tayo. Pag napahamak ang isang mananampalataya, susunod na lang ng sunod na lang na sunod. Wala. Pag napahamak yung guru niya, di wala na. Kaya ito, alam niyo po itong mga false teaching. Ito po, sabi rito, false Christ and false prophet will rise up, perform great miraculous and signs and wonders, as to deceive, if possible, even God-chosen ones. Even God-chosen ones. Sabi nga nun, kahit na yung mga hinirang, gusto pa rin nila iniligaw, pero hindi po nila mailigaw yan. Dahil yan po ay mga chosen people ng ating Panginoong Hesukristo. Alam nyo, nagtiis po yan, sumunod, nagpapakumbaba, nagbabasa ng Bible. Kaya ito nga sinasabi lagi sa atin ng Biblia para wag tayong mailigaw. Dito sinasabi rito, basahin ko po rito, sabi nga rito, mababasa po natin dito sa Revelation, sabi niya rito, ito pakinggan ninyo ito. Sa chapter 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Mapalad ka kung nagbabasa ka at bumabasa ka, tumutupad ka sa lahat ng nasusulat, nagbabasa ka, nakikinig ka at tumutupad ka. Yan po ang kailangan yan, tinutupad natin. Kung nakikinig ka lang, hindi mo naman tinutupad. O kung nakikinig ka lang, hindi ka naman nagbabasa, hindi mo naman tinutupad. Useless! Walang kabuluhan ang lahat ng mga ito. Yan po ang katotohanan yan. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang salita mo'y katotohanan. Totoo po yan. Kaya kailangan tayo manangan sa katotohanan. Yan po. Alam nyo ginagawa nila?
Babangon lahat, magpapakita po sila ng mga dakilang kababalaghan. Nagpapagaling din sila? Oo, nagpapagaling din sila. Ipinahintulot ng Panginoon. Kung mababasa po natin sa Deuteronomio, dito po. Buksan ko po sa inyo sa Deuteronomy. Dito ha, sabi niya rito. Dito. Sabi niya rito, kung may bumangon sa gitna mo na isang manghuhula o isang mapanaginipin ng mga panaginip at kanyang bigyan ka ng isang tanda o kababalaghan, at ang tanda o ang kababalaghan ay mangyari na kanyang pagsasalitaan ka at sasabihin, sumunod tayo sa ibang mga Diyos-Diyosan na hindi mo nakikilala at ating paglingkuran. Huwag mong didinggin ang mga salita ng manghuhulang yaon o ng mapanaginiping yaon ng mga panaginip sapagkat sinusubok kayo ng Panginoon ninyong Diyos upang maalaman kung iniibig ninyo ang Panginoon ninyong Diyos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa. Kita mo na? Noon sa Ten Commandments, walang pagtatalo eh. Noong una sa Ten Commandments, walang pagtatalo sa Godhead, sa isang Diyos. Kasi iisa lang talaga eh. Maraming mga false prophet, pero iisa lang talaga ang Diyos na itinataas nung dito sa Old Testament. Pero nung dumating na ang anak, dumating na ang Espiritu Santo, naging tatlo na ang ginagawa ng iba at ginagawa na nilang tatlo. Kaya ito, tuloy pa natin, basahin ko pa rin sa inyo. Ito po, binasa ko sa 13, chapter 1 up to 3. Ano po? Ngayon, ito naman, chapter 12, verse 31 up to 32 ng Deuteronomio. Huwag mong gagawing gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos-Diyosan, sapagkat pati ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Nakita niya, ang Diyos talaga ang dapat. Ito yung mga Diyos-Diyosan, wala yan. Gumagawa po sila. Alam niyo yung ginagawa nila? Sinusunog nila sa apoy yung kanilang mga anak, hinahandog nila. Kahit buhay, kahit patay, ginagawa nila yan. Napakarami yan, yung cremation. Huwag po tayong nilikha nga tayo kung namatay ka sa alubok ka nila lang. Iuwi ka rin sa alabok. Huwag mong susunugin, walang utos ang Panginoon. Sabi niya rito, kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan, ni babawasan. Amen. Malinaw po yan. Kaya sabi nga rito ng Panginoon dito, ito, babasahin ko po sa inyo ito. Sa Matthew, ito po sa Matthew 10. Sa Matthew 10:16, narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Mga pakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mga pakatimtiman gaya ng mga kalapati. Alam niyo, napakatalino talaga ang ahas, ang diablo. Yan po ginawa, symbolize po yan sa Genesis. Alam niyo, napakatalino. Sabi ng Panginoon, lahat makakain ninyo, ngunit kay Adam at saka kay Eva, ngunit sa gitna ng halamanang ito, huwag niyong kakanin, huwag niyong hihipuin, baka kayo'y mamatay. Alam niyo, narinig nung Diablo, sabi nung Diablo, nung wala nang kinausap na si Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag kayong kakainin, hindi kayo? Sabi niya, totoo, pag kinain ninyo, hindi kayo mamamatay. Biro mo, itinuis niya, binaligtad niya. Ano nangyari nung kinain ni Adam sa Eva? Nagkasala sila. Namatay din sila. Wala pang inabot ng 1 century, hindi po sila inabot ng 100 taon. Panginoon, 100 taon, isang araw lang sa Kanya, parang kahapon lang sa Kanya yun. Nakita niyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kinain nila. Namatay din sila nung araw na yun sa Panginoon. Kaya alam natin ang Panginoon talaga ay makapangyarihan po sa lahat. Pag sinabi niya, alam niyo ang salita ng Panginoon, pag sinabi niya,
hindi mo kayang bilhin. Hindi nabibili ang salita ng Diyos. Pero ang salita ng tao, nabibili po ang salita ng tao. Sapagkat kung nangako ang tao, minsan pumapalpak. No, palpak. No, meron ding hindi. Pero ang Panginoon, hindi po nabibili ang salita ng Diyos. Ang salita. Pag sinabi niya, gagawin niya. Tutuparin niya. Yan po ang maganda sa salita ng Diyos po ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, sinusugo kayo. Sabi niya, sa gitna ng mga lobo, magpakatalino tayo. Bakit? Tama, magpakatalino tayo at tulad ng ahas. Kasi huwag tayong padaya. Sabi nga ni Apostol Pablo, huwag kayong padaya. Sabi nga nun, kung ano raw ang itinanim mo, siya naman din ang aanihin natin. Nasa Galatians chapter 6 verse 7. Oh. Ituloy po natin, sabi nga ni Apostol Pedro dito, tignan ninyo, talagang matalino, ano? Sabi nga ni Apostol Pedro dito sa unang Pedro, sa 5:8, sabi niya rito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo na gaya ng leong umuungal ay gumagala at humahanap ng masisila niya. At siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Oh. Yamang inyong nalalaman na mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sang libutan. Nakita nyo na? Labanan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sabi nga rito ni Apostol Pablo, hindi ba sabi ni Pedro, yan ang sabi niya. Pero kung mababasa po rito nyo sa 6:11, ano ang sabi ni Apostol Pedro? Ito po ang pandepensa po natin. Sabi niya sa 6:11 ng Efeso, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Kita nyo na? Ano? Magsikuha raw tayo. Sabi niya rito, magbihis kayo ng buong kagayakan upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Dito po sa 9, sabi niya rito sa 10, sa 11 pala. Sa 10. Tapos sa taas natin, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon. Amen. At sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Paano tayo makapagpapalakas sa Panginoon? Ano dapat natin gawin? Pray more. Yan po ang sikreto. Manalangin tayo palagi sa Panginoon. Kahit na maiksing panalangin, Lord, salamat po. Iningatan mo po ako. Salamat po sa mga sugo mong anghel na nagbabantay sa amin. Ligtas po kami, Panginoon. Bago ka matulog, pasalamat ka. Pag ginugulo ang isip natin, pray! Pray, pray, pray more. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Espiritu Santo. Pag may sakit, ipag-pray natin. Kaya sabi nga rito ni Judas, mababasa po natin dito sa Jude. Dito sabi ni Jude dito, dito sabi niya rito, tingnan ninyo sabi niya rito. Ito sa 1:20. Ngunit kayo mga minamahal, papagtibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Pag nananalangin tayo sa Espiritu Santo, ano po ang dapat po natin gawin? Sino po yung mga ipinagpe-pray natin? Una, yung mga kapatiran. Sabi nga rito sa Efeso, maliwanag po sa 6:18, na magsipanalangin kayo sa Espiritu. Kita nyo na, ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mga puyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Sino yung mga banal? Di tayo mga naglilingkod sa Panginoon na tapat na sumusunod sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Amen. Kailangan ang Diyos natin iisa lang. Hindi tayo dapat maging dalawa. Hindi tayo dapat maging tatlo ang kapaniwalaan. Tapos na po yan. Yung mystery ng ating Panginoon, isa lamang po yan ang dapat nating paglingkuran sa panahon natin ngayon. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ituloy po natin. Alam nyo rito, kaya dito sabi nga ito, sabi nga ni Apostol Pablo rito sa 1, basahin ko po sa inyo sa 1. Sa Galatia, sa 1:7, 8 na lang. Ito. Sa 8:9, dito na lang iksiyan natin. Datapot kahimat kami
o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Kita nyo na yung kasi mga iba, gumagamit sila ng mga pamphlets, mga pamphleto nila, yung mga flyers nila, binibigay nila, pero ang nakalagay ibang pangalan, hindi po yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya rito, tuloy natin sa 9, ayon sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Takwil mo. Huwag mong tanggapin. Kung yung mga binibenta nila, babayaran mo ng 10 piso, bibili mo, tapos babasahin mo, bibigay nila sa iyo. Minsan libre pa. Nagbibigay sila sa bahay-bahay. Pero iba, hindi yung turo nila. Yung iba naman, gagawa sila ng ibang, tama na, sapat na itong Bible. Sabi nga ng Panginoon, kanino tayo mag-aaral? Sa Kanya. Sa Panginoon tayo mag-aaral. Sa Kanya tayo magpapaturo. Kailangan manalangin para tayo bigyan ng wisdom, bigyan ng knowledge, sumingi tayo understanding, yung prudent, lahat ibibigay ng Panginoon yan. Yung knowledge in the Spirit po ang kailangan. Kaya tingnan nyo, tuloy po natin. Kaya ginagawa nila rito, no? Ginagawa nila rito. False prophets, false teacher, were twisting Christ's teaching. Pinipilipit nila. And the words of His apostles, kahit na yung mga salita ng mga apostles. Dahil yung salita ng mga apostles mula sa ating Panginoong Hesukristo, alam nyo, tinitwist nila yan. Pinipilipit nila yung salita ng Diyos. Bakit? Dito, tignan ninyo rito. Bakit nila ginagawa yan? Sila po yung mga false prophet na nagdi-disguise. Their teaching minimize Christ and minimize Christ and glorify themselves. Ang ibig sabihin nito, yung false prophet po nagdi-disguise po sila, lalapit sila, nagdi-disguise po sila. At anong ginagawa po nila pag sila'y nangangaral? Their teaching minimize Christ. Binabawasan nila yung Kristo at i-glorify nila yung sarili nila ang itinataas nila o yung ibang Diyos nila ang itinataas nila. Ito, si ganito, ang Diyos namin, si ganito. Sa Old Testament. Lipas na po yun, nakaraan na. Dito na po tayo ngayon sa New Testament. Ang Christ na po, kung mababasa niyo po sa Revelation, yan po yung batong puti. Batong puti. Yan po tinanggap natin kung anong pangalan na nariyan, kundi yaong mga tumanggap. Yung nakakaalam yun po ang tumanggap. Pag tinanggap mo po ang ating Panginoong Hesukristo, blessed ka talaga sa Panginoon. Pagpapalain ka ng ating Panginoon. Kaya alam nyo, sabi nga ni Juan dito, no? Dito sa Juan, basahin po natin sa 4:1. Sabi nga ni John, sa 1 John. Dito po, sa 1 John 4:1. Dito po, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Marami. Hindi ko konti, marami. Hindi mo sila mabilang dito sa buong mundo. Ang dami po. Iba-iba ang turo, iba-ibang aral. Pero dito tayo nakasalig sa banal na kasulatan. Tuloy po natin. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos, ang bawat espiritong nagpapahayag na si Hesukristo ay naparitong nasa laman ay sa Diyos. Amen. Bakit po? Ba't alam natin? Ito po ang sabi ni Pablo, ito po ang sabi ni sa 3:27. Ito po ang sabi ni Juan. Sa unang Juan 3:27. At tungkol sa inyo ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo'y turuan ninuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuruan nito ay gayon kayong nananahan sa kanya. Paano tinuruan tayo ng salita ng Diyos Yan po nagtuturo sa atin. Sino?
Ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga lingkod niya. Siya pong nagtuturo sa atin dahil tayo napupuspos po tayo ng banal na Espiritu. Kaya ituloy pa natin, tignan nyo pa sa 3:20 pa, sa 2:20. Sabi niya rito sa 2:20, ito tignan ninyo. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Amen! Nalalaman po natin ang lahat ng mga bagay tungkol sa Panginoon, ipinahayag niya sa atin. Pero yung mga malalalim, talagang yung ayaw niya namang hindi natin maintindihan, huwag natin piliin. Where the Bible is silent, we must be silent. Huwag tayo magbibigay ng sarili nating opinion. Madaling magbigay ng sariling opinion eh. Kung gugustuhin natin, hindi po ba? Kaya tignan ninyo, ito na po. Kaya sabi niya rito, at ito na po. Kaya dito, ito ha, ito nang huling-huli kong babasahin, 3 verses po ha. Makikita nyo po sa Revelation. Ito po. Sa Revelation chapter 6 ha. Ito po ang masakit diyan sa mga taong mga false prophet. 16:13 ito ng Revelation. At nakita kong lumabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta. At ang 3 espiritong karumal-dumal ay gaya ng mga palaka. Kita nyo na. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo. Na nagsisigawa ng mga tanda na pinaparoonan nila ang mga hari sa buong sanglibutan upang tipunin sa pagbabaka ang dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Ito po 3 ha. Una, alam nyo sa 16:13, yung una makikita ninyo, dragon. Yung dragon, yan po ang diablo. Yung hayop, yung pong ginamit niya na nagdi-disguise na merong 666. Hindi lang po yan. Marami pong mga hayop. Dito, yung mga naniniwala, tao, hindi Diyos. At yung dalawa naman ang kapaniwalaan, hindi raw Diyos si Kristo. Sabi, ang tunay na Diyos, yung Ama. Tingnan yan. Kaya sinasabi rito, ano yan po? At ito naman, yung mga bulaang propeta, nagsasalita po sila ng kasinungalingan na hindi ipinag-uutos ng Panginoon Diyos. Amen. Tignan nyo, yan ha. Alam nyo yung ginagagawin sa kanila. Anong sabi sa kanila? Dragon. Yung bulaang, ito yung 3 espiritu ng mga demonyo. Spirits of the devils. Spirit of devils. Dito po ito na naman isa, 1920 po. Basahin ko po sa inyo, 1920, iisa-isahin ko po sa inyo. Ito. At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito at siyang ipinandaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Alam niyo ito? Ito yung mga demonyo, dalawa ito. Nakalagay dito, alam niyo, dalawa. Yung hayop na bulaang propeta na sumasamba sa larawan, alam nyo, inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy at sa asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ito na naman. Yung mga kasama po yung bulaang propeta ang sinasabi rito. Dito po, sa 20 Gs ng 20 ng Revelation din, verse 10. Dito. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroronan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailan-kailanman. Amen. Kita nyo na. Parorosahan sila. Ito yung bulahang propeta. Ito yung mga bulahang propeta na ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre. At sila'y dito sa 1613, uulitin ko po sa inyo, nung ako'y nasa Taiwan, nagtatrabaho ako noon bilang isang caregiver. Totoo po yan. Alam nyo, sabi ng boss ko,
Eli, pwede bang ikaw munang tumingin doon, magbantay? Sabi niya isang araw lang dahil yung asawa niya namatay. Yung babae, yung lalaki, sige, sabi ko, ayan sasakyan, nandyan, sige. Dinala, pumunta kami ron, patay yung asawa niya. Di, siyempre, paralitiko siya, paralyzed siya. Naka-wheelchair. Kinarga namin sa anak niya, na wheelchair, ganon. Ngayon, alam nyo, nung parang alam niyo, napapanood niyo na nakaputi, na nakabelo sila ng puti, at damit na puti, mahaba. Pagkatapos, sabi nila, kokak, 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 kokak. Puro ganon. Tapos may nag-ano, tapos may bumabackground. Kokak, kokak, kokak. Totoo pala ito. Ito pala. Sabi, gaya ng mga palaka. Nakarinig ako ron. Isipin nyo. Sabi ko, nasa Bible yun Oo nga, nakalagay na sa Biblia. Kokak, kokak, kokak. Ayan po yung mga espiritu ng mga demonyo. Yan po, lumalabas sa bibig ng dragon at sa bibig ng hayop at sa bibig ng bulaang propeta. 3 po yan. Walang ginawa yan, kundi puro ganyan. Marami pong naliligaw doon dahil alam nyo, mga Buddhism, yan ang kapaniwalaan nila. Yang karamihan na yan. Marami rin po ang Buddhism. Hindi lang isa, porket Buddhism, parang sa ating Kristiyano, may mga saksi ni Jehovah, mayroong mga Sabadista, ganun din, marami, may iba't ibang reliyon. Sila ganun din, iba't iba rin ang kanilang kapaniwalaan. Ayan po. Kaya maraming salamat po. Dito po tayo magtatapos. Ito po ay tinalakay ko po. Maiksi lamang po para ito'y maunawaan po natin. Maraming pong salamat. Yes. Thank you, Lord. Manalangin muna ako. Mag-pray muna ako. Dakila at mapagpala naming Diyos. Salamat pong muli, Lord, na iyong nawang pinagpala, binasbasan mo ang mga salita ng buhay. Ito at upang kanilang marinig at matanggap nila, Panginoon, at makilala kanila ng buong katotohanan ang iyong maluwalhati at banal mo pong pangalan. Maraming salamat po sa guided ng Holy Spirit. Salamat po, tinanglawang kami, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat po kami na inilagay mo po kami sa palad ng iyong mga kamay. At ikaw po ang mahayag at ikaw po ang nakita. Maraming pong salamat, Lord. Maraming salamat pong muli sa dakila at banal mo pong pangalan. Sa pangalan mo, Panginoon naming Hesus Kristo na aming tagapagligtas. Amen.